Pahirapan pa rin ang pagkuha at pagre-renew ng lisensya sa LTO o Land Transportation Office. Hindi pa masabi ng LTO kung kailan tuluyang maaayos ang problema. Sa gitna ng mga aberyang kinakaharap ng ahensya, itinalagang bagong hepe ng LTO si Roberto Cabrera na nagsilbing Executive Director ng LTFRB. Live mula sa Quezon City, may report si Chino Gaston. Chino. Tama ka dyan, Ma'am Jess. Kung ikaw ay isang tao na may transaksyon sa LTO, itong bagong taon ng 2016, magbaon po. Mismo yung ahensya nagsasabi magbaon po na medyo matindi at madaming pasensya dahil kung ikaw ay nagre-renew ng iyong lisensya, nag-a-apply ng bagong lisensya o di kaya nag-aantay ng inyong bagong plaka na inyong binayaran nung nakarang taon, wala pa pong katiyakan hanggang ngayon kung kailan nyo ito matatanggap. Bagong taon pero mga lumang problema pa rin ang sumalubong sa mga nag-a-apply at nagre-renew ng lisensya sa Land Transportation Office o LTO. Sa main office sa LTO sa East Avenue, Quezon City, siksika ng mga nag-a-apply ng lisensya at yung mga gusto nang makuha ang lisensya nila. Ganito rin ang sitwasyon sa LTO Marikina at sa LTO Office sa Aurora, Cubao. Sabi ng mga nakapila, tiyagaan at pahabaan ng pasensyang araw sa haba ng pila para lang malaman na pagkatapos ng ilang oras na hintayan, hindi pa rin sigurado kung kailan makukuha ang lisensya mo. Tatak lang sa likod ng resibo, kalakip ng lumang lisensya ang maiuuwi mo. Ito rin ang gagamitin mo habang naghihintay sa bagong card. Kaya ang ilan, di na maitago ang pagkayamot. Wala na naman yung card. Lagi na lang ang problema ganon. How many times na ako nagre-renew? Mas laging ganon. Lagi silang walang card. Lagi. Madaming alibay. Di nga alam, tatawag. Basta tatawag na lang daw. Tatawag sa inyo? Sa kanila. Kung hintayan ang pag-uusapan, pwede raw umabot ng isang taon, sabi ng isang ito, na nag-check ulit kanina kung pwede na niya makuha ang lisensya niya. Pabalik-balik na raw siya sa LTO. Tagal na, nakarang taon pa ito. Nakarang taon wala pa yung card? Wala pa daw po, by February pa daw. Sabi. By February pa. Ayaw sabihin ng LTO kung kailan mareresolve ang problemang ito. Matatagalan daw talaga dahil kulang ang supply nila. Pansamantalang pinatitigil din kasi ng Manila RTC ang kontrata ng LTO sa supplier dahil pondo umano para sa maintenance at hindi sa license cards ang ginamit na pondo ng LTO. Dahil dito hindi maibigay ng supplier ng isang bagsakan ang tinatayang 1.7 million na bagong license cards. Mukhang kinakapos na naman tayo sa supply ng license cards. As it is now, alam naman natin no, na pinilit naman talaga makapag-supply ng ating supplier despite the fact na naka-injunction na yung aming license project. Pero nangako naman sila sa atin na patuloy pa rin silang magsusupply sa atin. Noong Disyembre, hininto na rin ng LTO ang pagsingil ng plate replacement fee matapos itong ipatigil ng Commission on Audit ang kontrata sa plate supplier. Ito ang proyektong palitan ang lahat na lumang blaka ng makabagong disenyo at anyo. Kabilang sa nasilip ng COA ang umano'y mga kwalifikasyon ng supplier para sa kontratang higit 3 bilyong piso ang halaga. Pero marami na rin ang nakapagbayad ng replacement fee at hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila ng bagong plaka. Sa kabila ng napakaraming problemang legal, umaasa ang LTO na kakatigan ng korte at ng COA ang inihain nilang apila para maibalik sa normal ang supply ng license cards at plaka ngayong 2016. Samantala, hinihintay na lang ng bagong talagang LTO chief na si Roberto Cabrera ang appointment papers para makapanumpa siya sa posisyon. Si Cabrera ay ang kasalukuyang Executive Director ng LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Siya ang pumalit sa nagbitiw na si dating LTO Chief Assistant Secretary Alfonso Tan Jr. na nag-resign naman noong Nobyembre. Si Tan naman ang dating humalili sa nagretiro noong 2013 at namayapang si Virginia Torres. Ma'am Jess, may bago mang talagang LTO chief pero 6 na buwan na lamang ang nalalabi para sa kasalukuyang administrasyon bago magpalit. Ang tanong na marami ay ano pa ba ang kanyang kayang gawin para resolbahin itong mga problema na kinakaharap ng LTO. Dahil sa ating pakikipag-usap dito sa mga insider ng LTO at maging sa ibang mga mamamayan, ay naniniwala sila talaga na ang nasa kamay na talaga nitong Commission on Audit at ng Manila RTC ang solusyon dito sa mga suliranin na kinakaharap ng LTO
sa mga sandaling ito. Ma'am Jess. Or in other words, how will they untangle themselves from the mess that they've created themselves? Sila gumawa nito eh. Wala namang problema dati sa supply ng mga lisensya. Diba? Wala namang problema dati sa supply ng mga plaka o plate numbers ng mga sasakyan. Hanggang gumawa sila ng bagong mga patakaran at bagong sistema, eto ngayon tayo. Oo, tama ka dyan, Ma'am Jess. Kasi yung sinasabi naman kasi nitong mga opisyal ng LTO na ating nakausap, above board naman daw ito at para sinusunod naman nilang batas. Pero ang tanong ko naman sa kanila, hindi nyo ba na-anticipate na maaring questionin ito ng Commission on Audit o di kaya nung ibang mga citizens? No? Uso naman ngayon yung parang kini-question talaga yung mga kontrata pag may nakikitang butas. So parang ang tanong namin sa kanila, ay hindi nyo ba na-anticipate na merong mag-question knowing in the case ng license card, ibang pondo ang ginamit na alam naman natin sa batas ay bawal ito, no? Magagastos ka na para sa isang proyekto na nakalaan, let's say for this in this case yung sa LTO, maintenance, no, at yung mga services dun sa LTO. So bawal na bawal yan, alam naman natin yan, batay sa batas. At nakita ito ng Commission on Audit, lalong-lalo na to take note na yung Commission on Audit medyo mahigpit talaga ngayon sa mga government agencies na dahil sa mga, well, syempre, yun na rin yung directive ng Malacanang na medyo tingnan talaga at silipin itong mga pondo. So it's up in the air, bakit hindi nila nakita ito knowing that they're part of the administration at alam naman nila kung ano yung tinatahak o yung takbo nitong mga investigations at yung spending, no, kumbaga yung fiscal spending ng gobyerno. So hindi rin nila masagot sa mga sandaling ito knowing, as sinasabi lang nila talaga, Ma'am Jess, above board. They believe it's above board and Commission on Audit and Manila RTC will eventually see yung logic ng kanilang kontratang pinasok. Ma'am Jess. Kasi ang sinasabi ng ilan na Chino, di ba dapat ang hinahanap, solusyon talaga, hindi panibagong mga problema. Yes. Tama ka dyan, Ma'am Jess. Kasi, well, on the surface, kung titingnan natin, parang solusyon naman talaga itong mga pinasok na kontrata ng LTO, no? So, merong standardization project para sa mga plates, para palitan yung mga lumang green plates para maging kaanyo o kaparehong disenyo dito sa mga bagong mga license plates na ini-issue sa mga bagong sasakyan. At ang pagpapaliwanag sa atin dito, yung logic rin naman kung bakit yung bagong license plates ay medyo mas mahaba, mas madaming numero at mas madaming letra na nakalagay doon sa disenyo. Kasi medyo madami na rin naman daw talaga kasi yung mga sasakyan sa ngayon. So kung 6 lamang yung 3 letters at 3 digits gaya nung dati, ay medyo kakapusin na daw yung dami o yung numbers na pwedeng ibigay. So on the surface, mukhang logical. But then again, ang tanong natin sa kanila, hindi nyo ba na-anticipate na ke-questionin ito ng mga government agencies na in charge nga talaga dito o may kaugnayan dito sa pagsilip kung whether above board ang mga kontratang inyong pinapasok? Kasi yung problema dito na na-encounter dito sa license plate supplier ay tila parang nakita nila na walang paid up capital o di kaya parang hindi swak doon sa requirements para sa higit 3 bilyong pisong project para dito sa pagpapalit ng license plates ng buong bansa, no? So parang yun yung naging question ng COA dito sa LTO. May kinalaman ba itong mga rigodon ngayon sa mga hepe ng LTO? Kasi nag-resign yung dating hepe, ngayon may bago kinuha from LTFRB. Wala bang kinalaman itong rigodon na ito dito sa mga nangyayaring aberya ngayon sa LTO? Well, alam mo, Ma'am Jess, may nakausap tayong insider ng LTO. Ang sinasabi nila, it doesn't matter kung sino ang nakaupo dahil kinontract pa yung mga kontrata ito last year, yung license plates and then yung mga bagong disenyong license cards at yung pagpasok sa mga contract with the suppliers. So it doesn't really matter kung sino ang nakaupo ngayon dahil usaping legal na ho ngayon ang nangyayari. So merong nag-question dito sa kontrata na worth 500 million sa license cards at meron namang nag-question dahil, ang nag-question dito, government agency, COA, dito naman sa license plates dahil nga sa may mga kakulangan ng requirements. So, ang sabi nung LTO insider na ating nakausap, it doesn't matter kung sinong uupo, ito pa rin ang problema na kanilang kakaharapin. Kung kaya't nagtatanong nga siya,
pinalitan na ngayon si ASEC Alfonso Tan, pero ano ba ang magagawa ng bagong upong LTO chief in 6 months bago magpalit itong kasalukuyang administrasyon at pagpasok naman ng bagong administrasyon ay papalitan naman yung LTO chief. So, yun yung question, Ma'am Jess. Ano bang magagawa nitong interim, no? Kung pwede na nating ituring interim LTO chief bago magpalit ng administrasyon. Ang natanong ko yan, Chino, kasi pagka may palpak, di ba, dapat may accountability. Sino ngayon ang sasagot dito sa palpak na ito? Well, Ma'am Jess, yung sino man ang nag-contract no, ng mga proyektong ito, ay yun na dapat siguro sa aking opinion ang dapat panagutin. Dahil number one, walang due diligence. Bakit hindi nyo nakita na pwedeng silipin ito ng korte o di kaya pwedeng silipin ng COA? Very simple naman daw yung rules niyan, no? With bidding and then with pag naglalaan ka ng mga proyekto, you cannot enter into a contract na walang nakalaang pondo at hindi ka rin pwede pumasok sa kontrata with suppliers na walang proven track record. So, we are not privy kung sino talaga ang nagbalangkas nitong mga proyektong ito dahil we have to remember in the last 2 years, 3 ang LTO chief na umupo. No? If you are going to include si ASEC Cabrera, but pwede natin siya itanggalin sa equation dahil nangyari yung pagpasok ng mga dalawang kontrata na ito na kine-question sa ngayon doon sa dalawang nakaraang LTO chief. Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.